Sa pangalan po ng Panginoong Diyos at pangalan po ng ating Panginoong Yesu Cristo, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga, mga kapatid. Magandang umaga. Inaabot po rin ng ating mga kapatid sa nila sa kanilang malugod na pagbati po sa inyo. Kumusta po kayo? Meron din sila kapatid. Kumusta po yung nagawang pagdalaw po ng mga kapatid natin dito nung bago umawit sila? Anong pasto? Okay naman. Masaya. Narinig niyo po yung mga bagong Oo, may isa na lang daw na. Tapos po, pagkatapos po nila doon, pumunta po sila lang ano. Hindi na, umuwi na. Diretso na kasi nauna sila. Nauna po sila sa Bulacan. Ay, Kay kapatid na yan. Pinakahuli na dito, gabi na natin. Yamang po nga dumating na po ang oras upang tayo mag-aral sa mga salita ng Diyos. Naway, ang mga bagay nating pag-aaralan ngayon ay siyang maitimo sa puso at isipan ng bawat isa atin at manatili ang katahimikan upang ang mga bagay na ito ay lubusan nating maintindihan, mga kapatid. Kung paano po sinasabi po ng banal na kasulatan, o lahat ng tao ay may pananampalataya. Sabi po doon sa Mateo o Marcos 16:15 hanggang 16, umayo kayo sa sanglibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo. Ang maniwala at sumampalataya ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya ay maparurusahan. Tanong mga kapatid, lahat ba ng tao ay may pananampalataya? Hindi, wala. Iba. Lahat ba ng tao ay naniniwala? Oo. Lahat ba ng tao kilala ang ating Panginoong Yesu Cristo? May nakakakilala, meron ding hindi nakakakilala. May sumusunod, meron ding hindi sumusunod. Batay po doon mga kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan, ang sumampalataya. Ano po bang ibig sabihin ng pananampalataya? Pagkakaisa sa Maliban sa pagkakaisa, sabi po sa Hebreo 11:1, tignan po natin. Hebreo 11. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ano pong ibig ng ay pong ibig sabihin ng kapanatagan? Yung bagay na hindi mo pa Nakikita. pero yung tao ngayon, mga kapatid, ano yung gusto niya? Yung may nakikita o walang nakikita? May nakikita. Sabi po ng banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng pananampalataya, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay o yung mga bagay na hindi mo pa nakita. Sabi po rito mga kapatid, Hebreo, Roma 8, patungkol po dyan mga kapatid, sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. Datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino ang umaasa sa kanyang nakikita? Datapwat kung nagsisiyasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, inihintay nating may pagtitiis. Ibig sabihin ng pananampalataya, hindi mo nakikita. Kahit hindi mo nakikita, buong puso mong pinapaniwalaan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng pag-asa. Hihintayin mo ba yung nakita mo na? Pag nakita mo na, tapos na, wala ka nang inihintay. Ano ang ibig sabihin mga kapatid? Tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung mga bagay na hindi natin nakita. Pero yung tao, anong pinapangako niya? Hindi ba yung mga nakikita? Ang sabi po ng banal na kasulatan, Pedro, pinapangakuan sila ng kalayaan. Datapot sila'y alipin din naman ng alin. Saan ba may hinaan tao? Sadya.
Kung paano yung pinag-aralan natin noong nakarang linggo, saan may tao? Pagkain. Dadalawa pala, ano nangyari? Di ba sa pagkain? Yung mga sinasabing tumutupad sa kautusan ni Kristo, yung mga nagsasabi ngayong panahon nating sumusunod sa ating Panginoong Yeso Kristo, ano kanilang pinangangako sa tao? Buhay. Pagkain. Andyan yung mga anak, pag-aaralan, di ba? Nakikita ba yan o hindi? Nakikita. Matangyan. Kaya ang ating pag-aaralan, mga kapatid, ang dalawang anyo ng mananampalataya at sumusunod kay Jesus. Noon, mga kapatid, dalawang uri ng pananampalataya. Hindi na po tayo lalayo sa loob na lamang ng iglesia. Meron ding dalawang uri ng nananampalataya at nagsasabing sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba noong unang panahon, mga kapatid, marami ang sumasama sa ating Panginoong Jesucristo? Nung nangangaral siya, di ba marami? Marami. Ano pong sabi ng banal na kasulatan tungkol sa dalawang anyo ng pananampalataya o nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo noon, mga kapatid? Dito po sa San Juan, pakinggan po ninyo. Sumagot sila si Jesus. O 26, 25. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong inahanap, hindi dahil sa inyong nakakita ang mga tanda, kundi dahil kayo'y nagsikay ng tinapay at kayo'y nangabusog. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sapagkat kung tataas po natin ang pagbasa, hinahanap siya. Ano pong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ibig sabihin, ang mga taong ito'y hindi tunay na sumusunod. Ang mga taong ito'y hindi tunay na nananampalataya. Bakit sila sumusunod? Bakit sila naroon? Bakit nila hinahanap ang ating Panginoong Jesucristo? Ano pong sabi niya? Kaya kayo sumusunod, kaya niyo ko hinahanap. Hindi dahil nakita niyo o hindi dahil may pananampalataya kayo. Kasi kayo'y nangabusog. Tuloy. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal, sa buhay na walang hanggan, na ibinibigay sa inyo ng anak ng tao, sa makatwid, sapagkat siyang tinatakan ng Ama, sa katwid bagay, ang Diyos. Batay po rito, mga kapatid, isang uri ng nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo noong unang panahon. Marami po ito. Tatatandaan niyo po ba yung sulat sa banal na kasulatan na iilan lamang tinapay nung nagutom ang ating Panginoong Jesucristo? Anong ginawa? Di ba marami? Ilang naging Tagaloging salikap? O, ilang naging buslo? Maraming tao ang... Ngayong panahon natin, mga kapatid, minsan ang tao, hindi naman lahat, kaya nakikiyanib sa isang pananampalataya dahil sa alin? Makatotohanan ko ba o hindi? Sa pagkain lamang. Maliban sa pagkain, trabaho, proteksyon. Ano pong sabi ng banal na kasulatan o anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Gumawa kayo ng mga ang sabi ko dito, magsigawa kayo ng dahil sa pagkain di napapanis. Anong ibig sabihin ng pagkain hindi napapanis? Yung mga bagay na karapat-dapat. Ang kwento pong ito, mga kapatid, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ang sabi po niya sa mga tao noon, ako ang tunay na tinapay na nagmula sa langit. Ang sino mang sa akin ay kumain, kailanman ay hindi na siya magugutom.
sabi ng mga taong sumusunod sa kanya? Di ba ito ang anak ni Maria? At ang kanyang tatay at ang kanyang ama ay kilala natin? Joseph? Bakit niya sinasabing kainin natin? Bakit niya sinasabing siya ang tinapay? Nauunawaan ba nila? Ang sino mang sa akin ay kumain. O ibig sabihin, kung sino mang ang kumain ng tinapay ng buhay, hindi na siya mamamatay. Sabi po ng mga tao, yung aming mga magulang kumain ng tinapay doon sa ilang, sila'y nangamatay. Tapos ngayon sasabihin mong bibigyan mo kami ng tinapay at kailanman hindi kami magugutom o hindi na kami mamamatay. Nauunawaan po ba nila o hindi? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang tinapay. Kung hindi mo kakainin yung tinapay, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan o hindi? Kakaroon. Ang sino mang hindi tumanggap sa tinapay, o kung sino mang hindi kumain ng tinapay, Mamamatay. wala siyang buhay. Kaya, anong naging tugon ng mga tao, mga kapatid? Batay dito sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag po natin kalimutin, 2 anyo ng nananampalataya at sumusunod kay Jesus noon, 50 o 60. Ang sabi po rito, marami nga sa kanyang mga lagad nang kanilang marinig ito na nagsasabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig? Anong nangyari, mga kapatid? Nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang tunay na tinapay, tinanggap ba ng tao? Hindi. Anong sabi? Isang matigas na pananalita. Tanggap ba nila o hindi? Hindi. Batay po rin, mga kapatid. Ano ba ang sabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa mga salitang kanyang sinasalita? Ang salitang sa akin ninyo narinig ay hindi galing sa ganang aking sarili. Batay po dyan, mga kapatid, sa salitang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang tunay na tinapay. Sinabi po ng mga tao, tunay nga na matigas ang pananalitang ito. Batay po dyan, mga kapatid. Ano ba ang sabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga salita ng Diyos? Hebreo. Pakinggan po ninyo. 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Ano po ang salita ng Diyos? Matalas. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, ay mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at mga utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Maliban sa matalas, maliban sa mabisa, maliban sa tumataba, ano pa? Bumabaon. Tunay nga ang pananalita ng Diyos ay alin? Matalim. May kasabihan, mga kapatid. Ang nasasaktan ay ang may alin. Kung wala kang sugat. Kaya nga, sabi po ng mga tao, ito'y isang matigas na pananalita. Kaya anong nangyari, mga kapatid? Pagkatapos pong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ang mga bagay na ito, 60, sabi po rito,